Na-remind mo ako. Naka-record na po. Yan, pa-take profit na tayo dito. Okay guys, ito yung next entry natin. Maghahanap tayo ng setup. Okay. Gold muna tayo kasi ito yung paborito ng lahat. Sa akin kasi pag walang setup sa gold, pinaano. Ito guys ha, possible lilipad yung gold guys. Pero hindi ngayon. May mga confirmation tayo dyan. Ito dito sa area na to. Sa blue line. Pag pumunta dyan yung gold, mag-aabang na ako dyan ng mga confirmation. Possible take profit ko dito sa area na to. Kasi dito, at saka sa area na to, ito oh. Itong area na to, at saka itong area na to, pwede mag-bounce dyan yung price. Kaya dito, pag may setup ako, mag-entry ako dyan sa 15 minutes. Pero kung lumipad mo yan ngayon, okay lang, wala akong pakialam dun. Kumbaga, wala akong wins, wala din akong lose. Okay, basta ako nag-i-entry ako guys pag may setup lang. Guys, yung may mindset pala guys na okay lang kahit hindi ako mag-enroll sa inyo, okay lang yun. Kasi at may mga free naman eh. Okay lang yun guys, pero sobrang mapapamahal ka talaga, promise. Kung alam mo sa sarili mo na hindi ka pa profitable, wag ka na lang munang mag-live. Mag-demo ka na lang muna. Kasi guys, kung 1 year pataas ka pa lang or 2 years below, tapos wala pang nagme-mentor sa'yo na yung tipong step by step talaga, katulad ng pagme-mentor ko sa mga ka-team ko, sobrang ano guys sobrang mahirap yun. I suggest, kung hindi ka man mag-enroll sa akin, mag-demo ka na lang. Kalabanin mo muna yung sarili mo. Huwag ka muna mag-live, promise, kasi uubusin lahat ng pera mo dyan. Hanggang sa huli magkautang-utang ka pa. Kung ayaw mo makinig sa akin, okay lang. I-try mo lang yung sarili mo pakinggan. Pero at the end of the day, pag nasunugan ka, tsaka mo na lang ako balikan tapos sabihin mo, Coach, tama ka. Yun. Kasi totoo yan, proven and tested ko na yan. Hindi mo guys matatalo yung market kahit ako din eh. Pero may way para matalo yung market. Basta may way. Ang number one clue ko dyan is disiplina. Yun. O, di ba? Kasi totoo yan. Kasi kunwari, ito, nagpa-mentor ako ng 2K lang. Lifetime na. Lifetime, one time mentorship, one time payment. Lifetime mentorship. Okay, 2K. Sige, hindi ka nag-enroll sa akin. Sige, okay lang, hindi ka mag-enroll. I-trade mo live. Paano pag nasunog? Sa tingin mo matatalo mo market? Naku, ang matatalo mo dyan 10K. Hindi mo namamalayan 20K na pala. Tapos sabihin mo, okay lang, charge to experience. Basta ganun yun. Basta guys, sobra-sobra. Kaya dati naghanap ako ng mentor na katulad sa akin mag-approach eh. Pero wala eh. Kaya ngayon, yan, thanks kay Ma'am Mayra. Kanina nga eh, si Ma'am, hindi ko nababanggitin ah. May screenshot naman ako dito eh. Kasi kanina kasi medyo, akala ko medyo suplada si Ma'am. Pero mabait pala si Ma'am. Yan yun. Nag-join siya sa akin, minentor ko siya, one-on-one kami. Kaya ngayon medyo napaus ako. At least ngayon, tapos tinanong ko siya kung kamusta yung mentorship ko. Basta guys, may mentorship ako guys na yung mga student ko lang nakakaalam. Yan. Kung hindi ko man sila nasagot sa PM nila, baka nagda-drive ako nun. Pero hanggat maaari, sinasagot ko talaga lahat. Kasi guys, ang trading guys, hindi lang siya puro technical analysis. Okay, ngayon. Sige, ngayon magtuturo ako ngayon ng technical analysis. Free. Okay, ngayon nagturo ako ng ganun. Hindi mo agad-agad mamamaster yan. Hindi guys, promise. Hindi mo mamamaster yan. At the same time, kahit mamaster mo yan, pag hindi mo na-master yung pinakamalalim na psychology ng market, naku, uubusin pa rin pera mo doon. Katulad nito, kunwari may malupit ka na strategy. Kunwari ito lang, nag-buy ako dito, ito yung SL. Ito yung take profit. Yan, nag-buy ka. Tapos, mahina yung psychology mo, di ba? Pumunta dito yung price. Kala mo, reverse na. Ikaw naman, panay-silip ka sa chart. Malapit ka na sa take profit, kinat mo. Pagkat mo, biglang ganun yung price. Boom. O di ba, doon pa lang nakakabaliw na. Ganun yun. Tapos ito pa, oh. Tipong nag-entry ka dito ng buy, lumipad. Tuwang-tuwa ka, sige, grabe, lupit talaga ng strategy ko. Tapos biglang bumagsak ng mabilis kasi may whales. Papunta dito. Kung naman, nag-cut ka, biglang lipad. Boom. Ganun guys yung mga psychology sa market. Sobrang hirap nun. Bago niya maabot,
yung pinaka-goal mo, marami mo na yung pagdadaanan sa buhay. Ganon-ganon yan bago niya ma-hit yung profit mo. Ito, psychology to. Ito yung pinakamahirap sa lahat. Ito yung pinakamahirap kalabanin kahit malupit pa yung technical analysis mo. Kaya nga, lagi ko sinasabi sa mga student ko, combo yan palagi. Winning strategy tested multiple times. Ibig sabihin, binack-test mo na siya multiple times. Paano ba mag-backtest? Ito lang guys, iba-backtest mo lang. Parang i-replay mo yung ano, i-replay mo to lahat. Lahat to guys, lahat ng pair. I-try mo siya i-backtest. Kaya ako ilang beses ako nagpupuyat dyan eh. Sobrang tagal ko dyan binack-test. Titingnan ko kung ilan talaga yung win rate niya. Yan. Basta ngayon, alam naman ng mga student ko yan. Tsaka, okay, winning strategy. Importante yon. Pangalawa, risk management. Kasi mamaya, yung score mo kunwari, 9 wins, 3 loss. Lupit, di ba? 9 wins, 3 loss ka lang. Pero bakit ka nasunog? Di ba? Nakakapansin kayo nun? Yung dami mong wins pero konti lang yung loss mo. Pero bakit talo ka? Kasi hindi mo pa alam yung tamang risk management. Ito yung risk management na sinasabi ko. Ito worst case scenario na kung example, basta make sure lang may tested multiple times ka na strategy. Like example, meron akong $1,000. Yan, may $1,000 ka. Ang tinaya ko dyan is 2% risk. Ibig sabihin, mag-risk ka lang dyan ng $20 per trade. $20. Example, natalo ka ng 6 loss ka, sunod-sunod. Tapos panalo ka lang ng 4. Ang risk-reward ratio mo is basic lang, 1:2. Pinaka worst case scenario to, worst case scenario na mangyayari, gamit mo yung strategy ko. At the same time, dito may psychology ka. May risk management ka pa. Worst case pero malabo itong mangyari. Pero malay natin mangyari. Worst case scenario, kung natalo ka, tapos panalo ka lang ng 4. Pag natalo ka, $20. Pag nanalo ka, 1:2 is $40. Ito, i-times mo sa 20. Ito, i-times mo na sa 20. Tapos, meron kang talo na $120. Dito, meron kang panalo na $160. Ang score mo, 6 loss, 4 wins. Partida guys, 1:2 lang. In short, panalo ka pa rin ng $40. Pero ang mga newbies, ang mindset niyan, wala kang kwenta, pangit. Hindi maganda yung strategy mo. Kasi ang dami mong loss eh. Konti lang yung wins mo. Pero ang tanong, bakit panalo to? Kasi may risk management plan. Ito yung gusto kong sabihin. Partida guys, 1:2. Paano pag nag 1:3 pa? Meron kaming strategy 1:7. Minsan 1:6. Basta alam na nila yan. Kailangan nandiyan ng mastery. Dapat ma-master lang nila. Ganon yung mga sinasabi ko. Sa mata ng tao, sa mga newbies, guys, tandaan nyo kakaiba mag-isip yung mga professional versus amateur. Yung amateur, ito yung mga newbies na kung saan ayaw nila nang natatalo sila. Okay, ayaw nila guys nang natatalo sila. Pero ang hindi nila alam, ang SL or stop loss, part yan ng game. Mamaya may papakita ko sa inyo na example. May isa-sacrifice ako na stop loss, pero makukuha ko yung 1:7 risk-reward ratio. Basta may ganong strategy. Kaya nga, kahit malus ka, wala ka dapat pakialam dun. Kasi part talaga yan ng game. Ito, pag nakita mo to, 6 wins ka, 6 loss ka, tapos 4 lang yung wins mo, akala nila talo ka. Pero hindi nila alam, dahil may risk management plan ka na sinusundan, is panalo ka pa rin. Ganon yun guys. Kaya nga A+ trader yung ginamit ko kasi, kumbaga, pangalan kasi systematic, nagko-compute tayo. Okay, dito kami guys nagko-compute. Yan dito. Kunwari, ito yung pair. Kunwari dito. Yan. Kunwari magbabay ako. Tapos may rules kami, may rules. Yan. Ito yung stop loss. Ang pips niya is 20.5. Euro USD. Type mo lang yan. Tapos stop loss niya is
20 pips. Tapos capital ko, sabihin natin 1,000. Tapos risk reward ratio ko, risk ratio ko 2%. Yan. Ito na. Bali yung 2% ng 1,000 is $20. Ang itataya ko lang dito ay 0.1 lots or 0.10. Tapos ang magiging risk ko dito sa entry na to na buy ay sana ba yan? Ito, $20. Ganun guys mag-compute. Kaya guys sa mga newbies pa na hindi ko pa student, try nyo rin to mag-compute. Okay, kailangan nyo guys mag-compute dito guys kasi kung pabara-bara lang kayo, ubusin yung pera nyo sa market. Walang magbabago guys kapag wala kang ginawang bago. Magkakaroon lang ng pagbabago kapag may ginawa kang bago na hindi mo nakasanayan. Kasi pag uulitin mo pa rin yung mga nakasanayan mo dati pa na alam mong sunog ka na, what if makinig ka na lang sa akin? Kasi guys, totoo yun. Tsaka guys, ito pang number one. Ito yung pinaka number one na sekreto namin, mindset. Ang goal ko sa mga student ko, kailangan pag nag-trade sila, wala silang emotion na mararamdaman. Ibig sabihin, don't expect na mananalo ka sa trade. Itong trades na to, ito kunwari ito yung psychology ko ah. Ito pa bonus na to. Hindi to TA, psychology to. Kunwari ito trade ko ng buy. Ang mindset ko dito, i-apply ko yung risk management rule namin, in-apply ko yung trading plan namin, trading rules na kung saan may entry point na magbabay na talaga ako, may confirmation na. Tapos yung psychology, na kung saan hindi ako mag-expect na mananalo to. Kasi pag nag-expect ako na mananalo to, tapos lalakihan ko yung taya ko, the more na nag-expect ka kasi, tapos the more na natitipihit ka, yumayabang ka nun. Promise, tumataas yung confident mo sa sarili mo. Mali yun. Mali na tumaas yung confident mo sa sarili mo. Mali yun guys. Kasi pag tumaas yung level ng confident mo, tataas yung risk mo. Dapat tataas yung level ng confident mo sa trading plan mo, hindi sa sarili mo, sa trading rules mo. Kailangan kung tested multiple times na yung winning strategy mo, kailangan magkaroon ka dyan ng personal attach. Magkakaroon ka dyan ng at kumbaga trust level na 100%. Okay, kumbaga dyan ka lang mag-focus, yun yung pataasin mo. Yan, dyan mo i-focus yun lahat sa trading plan mo. Kasi once na ito kasi guys, pag na-hit yung stop loss mo diyan, okay lang. Kasi marami pa namang trades na magaganap. Kumbaga hindi ka dapat ma-disappoint. Kasi ang pinakamahirap kasi diyan sa lahat, once kasi namaos na ako. Yun, once kasi guys na tumaas yung belief level mo sa sarili mo, tataas yung risk mo sa sarili mo rin. Kala mo ikaw na yung pinakamagaling sa lahat. Kaya kunwari, nanalo ka ng 8 beses. Grabe, lupit ko talaga mag-TA. Sige, next, ito, sure bull ako, magbabay na talaga ako dito, lilipad to. Promise guys, 100%, tataasan mo yung risk mo. Kasi sabi mo, minsan lang naman eh. Once na ginawa mo na yon ng isang beses, gagawin mo yan ng pangalawa. Hanggang hindi mo na namamalayan, tumataas na pala yung risk mo. Isang SL lang sa'yo, ubos lahat ng kapital mo. Kasi nga, nadala ka sa market, pinahype ka niya. Kaya dito, sa ano natin guys, sa training namin, nandun na lahat. Actually, may recorded yan lahat. Pero syempre, nagla-live ako para makita nila live. Iba kasi, ito guys ang magpapabaon sa kanila sa market, yung magpapagaling sa kanila is yung live mentoring. Yung tipong nakakausap nila ako. Kasi ganun yung pa-live sa akin eh. Yung mentor ko dati, kasi kinakausap ako nun. Yun. Kaya pag newbies ka guys, tapos makikinig ka rin sa kapwa mo newbies, naku, mahirap yun. Hindi kayo mag-a-align ng market. Euro. Saan na ba yan? Yan na wala. Oh, yan. Possible biglang aakyat, tapos biglang bababa. Hayaan ko na yan. Ito guys, ang entry point ko dito, dapat dito. Kaso, syempre,
Nagsusum kasi ako kanina niyan. In-adjust ko na yung stop loss ko dito. Yan. Pero sa akin nga possible hanggang dito pa yan eh. Yung euro. Kaya possible, depende lang sa akin guys ha. May strategy kasi ako minsan na wala akong TP, SL lang. Tapos every time na may swing na nangyayari, kunwari dito yung swing, biglang gumanon. Nandito yung stop loss ko, ina-adjust ko dito. Yan. Tapos pag biglang nag-pullback yan, tapos biglang gumanon, ina-adjust ko ulit yung stop loss ko dito. Hanggang sa mahit na. Yun. Ito yung inaabangan ko guys eh. Euro GBP. Wala, medyo matagal-tagal pa to. Wednesday. May high impact pala. CAD. Ala, okay to ah. Ito CAD. At saka guys, ito pala guys ah. Wala namang 100% pero guys, 90% kasi guys, 90%. Yung setup kasi namin ng entry, pag may event, tumatama talaga. 10% sa Blay, depende kung nakafocus ka that time. Pero once kasi may event, tapos may nakita kong setup, doon talaga guys, parang ano, parang how to trade the news. Yan yung tinatitle ko doon eh. Kasi every time na may news, natutuwa ako yun eh. Kasi nag-a-align talaga kumbaga accurate. Minsan hindi siya accurate kasi depende sa focus mo. Baka mamaya may nakaligtaan ka na hindi mo nakita, mga ganun. So guys, every time na nag-enter ako, hindi ako nag-expect na mananalo. Tapos yung risk ko lang 2%. Good for 2 months or 1 month. Then kunwari, nag-start ako ulit ng 1%, another 1% sa buong 1 month or 2 months. Ganun, depende ka sa capital. Scam nga kami guys eh, sa ano yun, my forex funds. Hindi na ma-open. Pero okay lang yun. Sarado na sila ngayon eh. Sa JPY. Ito guys, ano to, pababa to. May inaantay lang ako na confirmation dyan. Dagdag kasi to yung RSI eh. Ano lang to pang, hindi ako nagbe-base masyado dito. Kumbaga ano lang, dagdag lang. Yung RSI niya kasi naka-divergence yun eh, sa 1 day. 1 day ba to? Oh, tama 1 day. Ayan oh. Pababa yung RSI niya. Tapos ito naman pataas. Pataas yung price. Ibig sabihin, possible bumagsak yung Euro GPY dito. Ito yung pinaka main support niya. Pero ngayon, naghahanap kasi ako dito ng sell entry. Alam niyo ba kung saan yung sell entry ko dito? Ito. Dito, pero may inantay ako na confirmation. Pero ito yung pinaka the best na sell entry ko. Dito guys, sa siguro possible 1 hour time frame. 1 hour ko to. From 1 day to 4 hours to 1 hour. Ayan, dito siguro entry ko. Pero depende ah. Depende kung may makita akong confirmation dito. Kasi ito kasi possible to, lumipad to eh. Hanggang dito. 15 minutes pwede kaso mahina. Oo, meron ma'am kaso wala na. Close na yan ma'am, wag ka na doon. Ang next ko yata ano eh, funded next. Pero ano yun ah, kasi syempre lahat kasi ng pag naumpisahan na kasi mamaya magsunod-sunod. Kaya ano yun, medyo risky na ngayon mag-prop firm eh. Mas maganda sa ano na lang sa multibank or ibang broker dyan. Kaya dapat may personal ka, may prop firm ka rin. Doon ako natutong maging disiplinado sa prop firm kasi hindi ka makakapasa doon kung ano. Sa MFF kasi, 2% na lang yung kulang sa akin eh. Kasi may student ako, ginagamit niya yung strategy ko, tapos nagpapaturo sa akin, lalaki yun. Nag-enroll sa akin yun ng ICT.
Yan, ginamit niya, nakapasa siya, tapos doon ako nagsabi na, sabi ko, legit ba yan? Sabi niya, oh, legit to, ito ganyan. Nakaka-pay out na nga ako gamit ang strategy mo. Kaya doon ako napag-isip, sabi ko, try ko rin kaya. Nung 2% na lang, biglang yun. Hindi na ma-open. Pero okay lang yun. Wait lang, maghanap muna akong setup. Possible lumipad to eh. Ito. Resistance. Okay. Ayun. Guys, ito, bias ko dito, bearish. Bearish. Uptrend siya sa 1 day, pero sa short term, resistance kasi to eh. Pero pag nag-break niya to, ito guys oh, pag nag-break niya to, yan. Pag na-break niya to, ang mangyayari dyan, lilipad yan. Yan kasi na-break na. Tapos, bullish na ako dyan, pero hindi ako mag-entry dyan ng buy. Magsisell ako dyan kahit bullish na siya. Kasi dito, babalik siya dito, and then babalik siya dito. Yan. Bago siya lumipad, bumabalik yan guys. Huwag kayo mag-entry kaysa lalo pag may breakout. Kunwari, confirm may breakout. Okay. Bullish na yan sa 1 day time frame. Pero sa lower time frame, bababa yan. Babagsak pa yan dito. Sabay lipad. Or, eto. Ganun. Tandaan nyo yan lagi guys sa pag may breakout. Sa higher time frame. Kaya ito sa akin, ano to eh. Hindi nyo to na-break eh. Hindi niya break yung resistance, edi babagsak siya. Tapos sa 4 hour time frame, 1 hour. Ayun. Sell ako dito guys, at GBP USD. Sell yung magiging position ko dyan. Saan banda? Dito. Ito. Yan. Sell ako dyan. Pag bumagsak dyan, titingnan ko yan sa 15 minutes. Tapos ito. Tapos pupunta ako sa 15 minutes. May mga confirmation ako dyan. Yan. Dito, pwedeng ganyan. Pwedeng guys, ganito kunwari. Tapos ito. Kunwari na hit yung stop loss mo dito, okay lang. Dito ka babawi sa ano sa last. Okay, GBP NCD. Yan. Sell ako dyan. Sell yung bias ko dyan. Yan. Bakit sell? Kasi tapos na yung uptrend eh. Ito papakita ko. One hour time frame. So guys, oh. Lower high, higher low. Yan. Ito guys, oh, na-break na kasi to eh. Ito na-break na. Ito yung pinaka-importanting level dyan. Ito. Yan. Pag na-break na yan, possible mag-pullback yan. Maghahanap yan dito guys ng mga stop loss sa taas. The more na malaki yung stop loss na nakukuha niya, dahil sa mga newbies, na mga trader, the more na ibabagsak niya yung market. Yan. Dito at saka dito. Okay. Tapos ang gagawin ko guys, magpapa-alarm ako. Siguro mga ano to, nung araw ngayon, 2:31 oras pala. Siguro mga ano to, mga 4 p.m. to 5 p.m. Tingnan ko baka may confirmation o ano. Ganun lang, pag wala, edi wala, walang trades. Anong audio po ba? Ano po, pag nag-enroll ka sa akin,
may makukuha kang ano, kumbaga may module ka makukuha. Naka-record na yun lahat sa akin. Tapos may mga live mentoring tayo. 4 times a week, minsan nga 5 times a week eh. Kahit weekend. Para at least kung ano pa yung hindi nyo naintindihan sa module, itanong nyo sa live para itapik natin. Pero sa live kasi, ang makukuha nyo dito sa akin, ano eh, yung yung ano tawag ito, trading psychology. Yun. Yung behavior, anong behavior mo pag nakakita ka ng ganito? Ano yung magiging reaction mo dyan? Parang ganun. Paano mo yan ma-overcome? Paano mo yan